Ngayon ay magluluto tayo ng kalabasa na may kasamang giniling. Giniling na nasa lata, okay? Ngayon ay balatan natin ang kalabasa. Okay? Pagkatapos natin dyan, hiwain natin ito sa katamtamang laki. Depende sa inyo ha, kung gusto nyo medyo malaki, medyo maliit. It's depend on you guys. At pagka ginagayat nyo na nga ito, make it sure at tingnan nyo ding mabuti ha kung may sira ba ito or wala, okay? Katapos ay kumuha tayo ng lagayan at ilagay natin ang ating nagayat na kalabasa. Make it sure guys na yung katamtamang kalabasa lang ang lulutuin nyo, okay? Para wala namang masira at masayang sa niluto ninyo. At dito nga ay nagdagdag pa ako ng kaunti, isang gayat pa ng kalabasa kasi parang feeling ko kulang nga yung lulutuin ko sa amin. At pagkakatapos mo ang gayatin, iset aside mo muna ang iyong mga nagayat na kalabasa. At pagkatapos, kumuha tayo ng sibuyas. Balatan natin ito at gayatin natin ito sa gusto nating laki ng paglaki ng sibuyas. At pagkakatapos nito ay kumuha naman tayo ng bawang at gayatin din natin ito. Okay? Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gayat ng sibuyas at saka ng bawang. At pagkakatapos nga natin gayatin ang sibuyas at saka ang bawang, buksan naman natin ang giniling sa lata. Gumamit nga lang pala ako dito ng used oil kasi para naman hindi masayang. At pagkatapos nga, ilagay na natin ang bawang. At antayin lang natin na lumabas ang aroma ng bawang, okay? Pagkatapos nito, isunod na natin ang sibuyas. At antayin din natin lumabas ang aroma ng sibuyas. At pagkatapos, ilagay na natin ang giniling sa lata. At pagkakatapos nito, hayaan lang natin itong maluto. Luto na naman ang giniling na nasa lata. Kaso nga lang, mas gusto ko yung medyo nagbabrown yung giniling. At pagkatapos naman na makita natin ang pagkaka-brown ng giniling, maglagay na tayo ng paminta. Depende sa inyo kung gusto nyo maraming paminta or kaunting paminta lang. Ako kasi mas gusto ko ang maraming paminta. At pagkakatapos nito, ilagay na natin na ang kalabasa. At nang mailagay na natin ang kalabasa, haluin lang natin ito. At pagkakahalo nga ay takpan muna natin ito at magantay tayo ng mga 5 minutes lamang. At pagkakatapos ng 5 minutes, maglagay naman tayo dito ng tubig. Mga 1 tasang tubig lang ang nilagay ko diyan. At depende naman sa inyo kung gusto niyo ng maraming sabaw or kaunting sabaw lang. At dito nga ay naglagay ako ng asin. Kaunti lamang pero depende sa inyong panlasa. At tinakluban ko nga lang ito at pinakuluan ko ng kaunti at pagkakatapos nito, ayan, ulam na. Ready to serve na. Maraming salamat po palagi sa panonood. Tara, kain tayo!